Ang puso ng dragon ay napakahalaga dahil pinapayagan nitong ilagay ang mana hall, ang ubod ng kapangyarihan ng isang mandirigma, direkta sa puso. Karaniwan, ang mga tao ay naglalagay ng kanilang mana hall sa ibabang bahagi ng tiyan dahil hindi kayang hawakan ng puso ang ganitong uri ng napakabigat na enerhiya. Ngunit sa tulong ng isang puso ng dragon, ang mana hall ay gumagana ng mas epektibo, na nagbibigay ng napakalaking kapangyarihan. Sa angkan ng Ragnar, ang bawat mandirigma ay nangangarap magkaroon ng puso ng dragon dahil ito ang pinakamabilis na paraan upang maabot ang pinakamataas na antas ng lakas. Gayunpaman, wala pang tao ang nakapaglampas sa natural na limitasyon ng kanilang puso upang magamit ito, hanggang ngayon. Naunawaan ni Theo ang bigat ng sitwasyon. Oo, nakatanggap siya ng kamanghamanghang gantimpala, ngunit inilagay din siya nito sa isang mapanganib na posisyon, lalo na't nakaharap niya si Evelyn Neville. Siya ay isang mataas na ranggong swordwoman na minsang namuno sa elite na White Armor Dragon Cavalry. Ang kanyang mga kakayahan ay kinatatakutan, maging ng isang demon dragon. Ngunit higit sa kanyang husay, kilala si Evelyn sa kanyang matibay na prinsipyo, hindi niya matitiis ang kasinungalingan o kaduwagan. Alam ito ni Theo ng husto. Ilang taon na ang nakalipas, siya'y pansamantalang naging guro ni Theo, ngunit nang makita niyang kulang ito sa kakayahan, agad niyang iniwan ang tungkulin. Alam ni Theo na kung matutuklasan ni Evelyn ang lihim na siya'y nakakuha ng puso ng dragon at nagbukas ng mana hall, maaaring ikapahamak niya ito. Ngunit sa halip na magpanik, ngumiti si Theo at mabilis na nagplano. Basta't hindi siya mahuhuli, ligtas siya. Sa isang mapang-asar na tono, tinanong niya si Evelyn kung paano siya makakapag-akusa ng walang matibay na ebidensya. Handa ka bang patayin ako base lang sa kutob mo? Hamon niya. Sandaling natahimik si Evelyn, tila naantig ng kumpiyansa ni Theo. Ngunit hindi tumigil doon si Theo. Ipinaalala niya kay Evelyn na siya pa rin ang tagapagmana ng angkan ng Ragnar. Kung kumalat ang balita na mali ang akusasyon laban sa kanya, maaaring ituring itong paglapastangan sa pangalan ng Ragnar. Alam mo ang parusa sa paglapastangan sa tagapagmana, hindi ba? Dagdag pa niya, puno ng pagbabanta. Si Evelyn, bagamat hindi natitinag, ay kalmadong sumagot, pagpugot ng ulo. Tumango si Theo, nasisiyahan na nauunawaan ni Evelyn ang bigat ng sitwasyon. Habang iniisip ni Evelyn ang kanyang susunod na hakbang, napansin niya ang kakaiba kay Theo. Ito ba talaga ang dating mahina kong estudyante? Tanong niya sa sarili. Sigurado siyang naramdaman niya ang mana, ngunit nang sinuri niya ito ng mas mabuti, napagtanto niyang wala siyang makita ni Katie Ting na bakas ng mana hall sa katawan ni Theo. Laking gulat niya sa kanyang pagkakamali. Samantala, si Theo naman ay kampanteng ngumiti at tinanong si Evelyn, nasiyahan ka na ba? Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Dahil sa matibay na prinsipyo, lumuhad si Evelyn sa harapan ni Theo, humihingi ng kapatawaran at handang ayalay ang kanyang buhay. Ngunit sa halip na patayin siya, nilagay ni Theo ang kanyang kamay sa balikat nito at kalmadong sinabi, hindi kailangang umabot sa ganito. Habang papaalis, pinuri niya ang pagiging matuwid ni Evelyn. Sa totoo lang, may dahilan si Theo kung bakit niya siya pinatawad, alam niyang maaaring magamit niya ang kakayahan ni Evelyn sa hinaharap. Habang naglalakad si Theo palayo, naisip niyang nasa kanya na ang lahat ng kailangan upang itakda ang kanyang kapalaran. Bukod sa pagkakaroon ng puso ng dragon, nagkamit din siya ng 10 taong karanasan sa mahika mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang kinabukasan ay mukhang mas maliwanag kaysa kailanman. Bago tayo magpatuloy mga kamanwa, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga bagong updates. Maraming salamat po. Pero ilang araw lang ang lumipas, bumalik na ang lahat sa pagsasanay kasama si Theo, tinitiis ang parehong nakaiinis na tagapagsanay, si Rendon. Ang couple na to, paulit-ulit na sinisigawan si Theo, sinasabihang ayusin ang galaw ng espada niya. Si Theo naman, kunwari nagpapanggap na mahina, pero mahirap na talagang tiisin ang walang tigil na pambabastos ni Rendon. Pero sa kabila ng lahat, napapansin ni Theo ang isang kakaibang bagay. Hindi lang basta incompetent si Rendon, mukhang sadyang tinuturuan siya ng mga maling teknik sa espada. Unti-unting nagiging malinaw kay Theo na may mas mataas pang nagpapagalaw kay Rendon. Naalala niya ang huling sandali ng buhay niya sa nakaraang buhay,
ang taong tumapos sa kanya ay malamang na siya ring mastermind ng lahat ng ito. Sa isang pasimpleng ngiti, nagpasya si Theo na panahon na para kumilos. Kailangan niyang galitin si Rendon hanggang sa magkamali ito, o kaya ay i-reveal kung sino ang nasa likod niya. Lalong lumala ang pambubuli ni Rendon, at hindi na kinaya ni Theo. Binali niya ang hawak niyang training stick at hinarap si Rendon. Sa wakas, nagsalita si Theo, diretsahang sinabi na walang kwenta ang mga tinuturo nito. Halos magmukhang timang si Rendon sa gulat. Pati pagiging mid-rank swordsman nito, pinagtawanan ni Theo, sabay dagdag pa ng insulto na baka matalo pa siya ng mabababang level na demonic beasts. Kinagat ni Rendon ang bitag at ito ay galit na galit. Pero hindi umatras si Theo, tumayo siya ng matuwid, tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Rendon, at sinabing ang swordsmanship nito ay pathetic. Pero may mas malalim na plano si Theo, gusto niyang tuluyang mapilitan si Rendon na mag-resign. Kung sakaling tumakbo ito sa mastermind niya, malalaman na rin ni Theo kung sino ang nagpapagalaw ng lahat ng ito. Ang eksena ay lumipat sa Camellia Palace, kung saan may isang lalaking masayang pumasok sa isang pub. Tinawag niya si Action at buong ingay na inanunsyo na makikipagdulo daw si Bastardo ng Ragnar, si Theo, laban sa master ni Action sa susunod na linggo. Tuwang-tuwa ang lalaki, nagyayabang na mapipili si Theo pagkatapos ng laban. Pero si Action, tahimik lang sa isang sulok, hindi man lang interesado. Sa galit, binasag ni Action ang hawak niyang baso sa mukha ng maingay na lalaki, agad siyang nawalan ng malay. Malinaw ang galit ni Action, sabay sabing wala siyang pakialam kung ano ang mangyari kay Theo, isang bastardo lang ito ng Ragnar. Siya nga pala ay isa sa tinatawag na 4 na hounds ng Hilaga, na kilala bilang Dark Tiger. Katabi niya si Remington, ang Silver Lion. Dumating naman si Trevion, na kilala bilang Nine Sky Dragon, mukhang nag-aalala. Babala niya na pwedeng maging delikado ang sitwasyon kung magkakamali sila. Pero si Action, nenos lang, sinabing wala silang dapat ikabahala kay Theo, wala naman daw itong talento. Pero isang linggo ang nakalipas, lumala ang sitwasyon. Sa training ground, ramdam ang tensyon. Hindi lang pangkaraniwang miyembro ng clan ang naroon, may mga bigating personalidad mula sa iba't ibang rehiyon na sumaksi sa duelo. Nasa gitna ng arena si Theo, kinakabahan sa harap ng daan-daang nanunood. Napaisip siya, napatanong sa sarili, dahil sa simpleng layunin na tanggalin si Rendon sa posisyon, nauwi ito sa ganitong sitwasyon. Pero determinado siya, kumpirmado na ang susunod niyang task, ikatlong pagsubok, labanan at talunin si Rendon. Habang humihinga ng malalim si Theo, naalala niya kung paano nagsimula ang lahat. Muling binalikan ang sagutan nila ni Rendon, kung saan diretsahang sinabi niyang, "Tapos ka na, umalis ka na rito." Nagprotesta si Rendon, sinabing hindi pa tapos ang kontrata niya. Pero binara siya ni Theo, sinabing siya mismo ang employer kaya wala na silang dapat pag-usapan. Sa galit, hinamon ni Rendon si Theo, pero nanatili ang pagdududa sa isip niya tungkol sa kakayahan niyang talunin si Theo. Para kay Rendon, ito ay isang malaking sakuna, hindi niya kayang mawala ang trabaho niya. Hindi pa niya natatapos ang tunay niyang misyon. Habang papalapit siya kay Theo, pilit siyang nagpapaliwanag para kumbansihin ito. Ngunit bigling lumitaw ang isang system window sa harap ni Theo, labanan at talunin si Rendon. Lubos itong ikinagulat ni Theo, at bago pa siya makapag-react, nag-umpisa na ang lahat. Sa tulong ni Evelyn Neville, napagkasunduan nilang idaan sa tradisyon ng Ragnar, isang duelo gamit ang espada. Dito na magsisimula ang laban. Lahat ay malulutas sa pamamagitan ng espada, batay sa kagustuhan ng magwawagi. Nakita ni Rendon ang pagkakataon at agad na pumayag sa laban, sabik na resolbahin ang lahat sa paraang gusto niya. Samantala, si Theo ay naiwan na nag-aalinlangan. Handang-handa na ba siyang harapin si Rendon sa isang tunay na laban? Sa gitna ng lumalaking presyon at sa pangungulit ni Evelyn na iyon ang pinakamabuting hakbang, wala nang nagawa si Theo kundi sumang-ayon. Ngayon, magkaharap sila ni Rendon. Naririnig ni Theo ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Pinagtatawanan siya, nakangisi habang pinag-uusapan kung gaano siya kahabag-habag bilang bastardo ng angkan ng Ragnar. Sigurado sila na wala siyang kaalam-alam sa tamang paraan ng paggamit ng espada at inaasahang aalis siya sa arena na putol ang katawan at bali ang mga buto.
Para sa kanila, imposibleng manalo ang isang bagitong tulad ni Theo laban sa isang mid-rank na mandirigma tulad ni Rendon. Mayabang na sinabi ni Rendon kay Theo, kung magsusorry ka ngayon, magpapanggap akong walang nangyari. Hindi mo kailangang itapon ang buhay mo dahil lang sa pride mo. Ngunit mabilis na sumagot si Theo, may tiwala sa sarili, baka ikaw ang dapat mag-sorry, Rendon. Maliban na lang kung gusto mong maging isang armadong espada. Mas mabuting tanggapin mo na lang na tinanggal ka na. Ngumisi si Rendon, tiyak na ang nasa isip kung paano magtatapos ang laban. Para sa kanya, ito na ang perpektong pagkakataon para, aksidenteng, patayin si Theo sa ilalim ng balabal ng isang opisyal na duelo. Nang magsimula ang laban, mayabang na inalok ni Rendon si Theo, sige, ikaw ang mauna. Sa isang sigaw ng determinasyon, sumugod si Theo, nakataas ang espada. Napatulala ang karamihan habang pinapanood siyang tumakbo ng tila walang tamang porma o teknika. Nagbubulungan ang mga tao, sigurado na matatapos na ito agad-agad. Ngumiti si Rendon, madaling binlock ang atake ni Theo at agad na bumawi ng sunod-sunod na mga hampas ng espada. Ngunit laking gulat niya nang may pagtanggol iyon ni Theo, bagamat lampas siya. Nagpatuloy ang laban habang patuloy na tinutulak ni Rendon si Theo pabalik sa bawat hampas. Sa isip ni Rendon, hindi maiiwasan ang ganitong resulta. Si Theo ay nananatiling baguhan, halos hindi pa isang tunay na mandirigma. Lumalaki ang tiwala ni Rendon habang kina-corner niya si Theo, mas mabibigat at mas mabilis ang bawat hampas ng espada niya. Ngunit habang sinusundan ng karamihan ang laban, napansin nilang may nagbago. Si Theo, na inaakala nilang kalaunan, ay biglang naging kalmado at malinis sa kanyang mga galaw. Nagbago ang sitwasyon. Si Rendon, na tiyak na siya ang mananalo, ay ngayon nahihirapan. Habang lumalaban, nagsimula siyang magtanong sa sarili, anong nangyayari? Hindi na ito ang parehong Theo Ragnar na kilala ko. Samantala, sa gilid ng arena, nanunood si Remington na nakatikip ang mukha ng Hood, habang si Evelyn, puno ng pagmamalaki, ay tila nag-e-enjoy sa labanan. Lumipat ang eksena sa isang linggo bago ang duelo. Ibinunyag na si Evelyn mismo ang nag-train kay Theo. Lumabag siya sa mga alituntunin para tulungan ito, kahit pa ipinagbabawal. Ngunit wala siyang pakialam, hindi naman karapat-dapat si Rendon na maging guro. Habang naaalala ito, hindi maiwasang ngumiti ni Theo. Nararamdaman niya ang kasiyahan at kumpiyansa. Ang pagkakaroon ng gaya ni Evelyn bilang tagapagturo niya ay talagang sulit. Gayunpaman, may bumabagabag sa kanya. Tinanong niya si Evelyn ng diretsyo, bakit mo ginagawa ito? Dahil ba ito sa nangyari sa Mana Hall incident? Tila inaamin ito ni Evelyn, pero may iba pang dahilan at mga tao na interesado kay Theo. Isang taong obsessed sa pagkolekta ng mga talentadong individual. Tinandaan ni Theo ang impormasyong iyon at itinala sa isip para balikan sa susunod na panahon. Balik sa kasalukuyan, lalong umiinit ang labanan. Si Rendon, desperado na, ay nagsisimulang mag-isip kung nagkukunwari lang si Theo na mahina mula pa noon, nagpapanggap na isang hanggal para ibaba ang inaasahan ng iba. Sa kalagitnaan ng laban, biglang nagtanong si Theo, sino ang sumusuporta sa'yo? Napatigil si Rendon, ang mukha niya'y napuno ng galit at pagkabahala. Ano ang pinagsasasabi mo? Sagot niya, pero ipinagpatuloy ni Theo, kalmadong ipinapaalala sa kanya na alam niyang tinuturuan siya ng walang kwentang teknik sa espada. Nang diretso niyang tanungin kung nagtatrabaho ba si Rendon para sa Camellia Palace, ang katahimikan na sumunod ang nagsiwalat ng katotohanan. Nakasulat na sa mukha ni Rendon ang sagot. Sinamantala ni Theo ang pagkakataon. Isang mabilis na galaw ng espada, naputol ang kamay ni Rendon. Tumilapon ang kamay sa ere, at ang mga tao ay napanganga sa pagkabigla. Napasigaw si Rendon sa sakit, hawak ang lugar kung saan naroon ang kanyang kamay. Habang bumubulwak ang dugo, humakbang si Theo palapit, puno ng kumpiyansa. Habang nakatayo siya sa harap ng natalong kalaban, naalala ni Theo ang masasakit na salitang binitiwan ni Rendon sa kanya sa nakaraang buhay, na siya raw ay mahina, walang talento, at lahat ng nangyari ay kasalanan niya. Ngayon, may mabigat na galaw ng espada, ibinalik ni Theo ang mga salitang iyon kay Rendon. Ikaw ang pinakamahina rito, sabi ni Theo, malamig ang boses. Ang mga tulad mong mahina ay hindi nararapat narito sa simula pa lang.
Sa huling, malakas na hampas ng espada, naputol ang ulo ni Rendon. Gamulong ito sa lupa, at ang arena ay napuno ng katahimikan. Ang dugo ay bumaha, at ang lahat ay tulala habang iniintindi ang nangyari. At gaya ng inaasahan, lumitaw ang isang system window, binabati si Theo sa matagumpay na pagtapos sa pagsubok. Hindi lang siya nanalo sa laban, lampas pa sa inaasahan ang nagawa niya, kaya't nakatanggap siya ng bonus na gantimpala. Tinatanong ng system kung gusto na ba niyang tanggapin ang gantimpala, at agad na pinindot ni Theo ang yes. Ang mga tao sa paligid, hindi makapaniwala. Ang apprentice swordsman na kanina lang ay inaasahang matatalo ay bigla na lang nagtagumpay laban sa isang mid-tier swordsman na parang walang kahirap-hirap. Habang lahat ay tulala, si Theo naman, parang wala lang. Iniisip niya, ito ba ang lalaking kinatatakutan ko sa nakaraang buhay ko? Nakakahiya naman. Itutuloy natin ang kwento sa mga susunod na araw, kaya mag-subscribe at i-click ang bell button para updated sa mga susunod na upload sa kwento ni Theo. Maraming salamat po.